Bukan ano business sa ulit ng bora. Kami na makahuli sa loob ng hindi. Kita kayo ng kwarta. At kung ito yung nakasigat, sabi lang yung matika na anak nila tagwas sa lang. Sabi na, Kasama! Kailangan magpunta tayo sa bayan at makakuha ng damit sibilyan, pagkain at saka mga iba pang kagamitan. Kapitan, ako na kasama, malapit ang layo namin dito. Sabi sobrang umatalo ang aking niya. Mabuti kung ganon. Ano yan lang ko, sir? Sumama ka sa kanya, isama ko si Daniel at saka si Gusto. Explato ko, sir. Simeon! Simeon! Yes, sir! Ano, sir? Di ba marunong ka magsalita ng hapon? Bakit maukit tayo hapon, sir? Alam niyo matagal tayo na nilbiyat sa munggo punyero. Mama ka sa kanila, baka mapakinabangan pa ang pinag-aralan mo. Ako? Sa bayan. Nakalimutan ko na ho, hindi na ako marunong eh. Nalimutan. Papasikat ka. Kagabi lang, sinuran mo ko ng wikang hapon ah. Kagabi, marunong ako ng hapon. Eh ngayon, nalimutan ko na. Kasi mo nagtatabot ka para dito sa hospitalo. Basta, alam niyo, nagpumaspo ko sa amin, sabi lang sa siniro ko. Eh ngayon, pisasan niyo ako dito. Ganang marami pang sinasabi, sumama ka sa kanila. Eh, Yes, eh. Tama mo sila. O tayo na mga bata. Hindi tinawag ng mga hapon eh. Kuya! Gagawin natin yan. Sabi dito sa bilis. Ano gagawin natin? Patugunan natin. Kumawa naman baka mapatay. Ay, sino? Gusto ko nito tala-tala. Maghanap niya. Ang bali mo. Yung taon ko ha? Ano? Sige. Alay! Nanda! Get out there! Fuera da! Pa, pero questi oriping tomarati! Wako ka? Hai! Punta desu ka? Hai! Kasano ba pero nippon ka na utsu yo? Utsu yo. Ano na punta yo? Oh! Ate ko nito kaya pala ta. Rugare! Yes! Noy! Tunagoy! Ano imani? Hanggang yung dinumper ko sa antikol ko, kinakabit ako. Beto, tinor, step na kayo. Hoy! Hoy! Oh! Oh! Turn mo get! Oh! Oh! Kini-kini, wala na ako doon. Dalihan nyo! Iwanan nyo! Dalihan nyo! Balik na! Berto. Nag-carries na akong mga hapon. Dala sa Daniel. Ay, huwag natin ang bigay sa damuan. Stop! Ito ako pong dumarating. Banda kayo. Mga hapon. Gusto nyo pa nga sa may baba ng gulot. Hoy! Huwag nyo ko marilin! Hindi ako ako! Hindi ako sinyo! Sindra! Ano ba kayo? Tumaran nyo ako! Ano? Ano yan? Mga hapon! Saan ka kapitan? Saan sila? Mamiyara na sa kapatid. Tara! Mahuli! Ito yan. Balikan na siya. Balikan na si Maning Satan. Huwag ako na.
Ang isa sa mga hapon ay nakala namin patay na. Siya nakapagsuslong sa kanyang kasama sa garrison. Siya nga, Kapitan. Nang kami pa uwi na inapikot kami mga hapon. Nagkapalat kami makapatay ng tatlo sa kanila, ngunit tinamaan naman si Daniel. At siya nagpakabayanan nagpaiwan. Upang kami bigyan ng pagkakataon makatakas. Nang inakala ng mga hapon na kami nakatakas na, nagkalis silang lahat at dinala rin yan. Hindi na namin siya sinundan sapagkat aapat kami makasipaglaban. Kaya pinalitan na lang namin ang bigas na sinabi ng sa damo. Tama yung ginawa. Mabuti, hindi kayo napagkamalan sa mga susi niya. Kamuhat na nga nila kami barilin. Sige, pahinga na kayo. At bukas ng gabi, lulusubin natin ng garrison upang iligtas si Daniel. Kasi mo na init ako, dito ka. Sabi ka na lang ng totoo. Ano itong mahirapan? Dito mo, kasi mo, yung ano, dito. Kung ba ituturo mo? Sa isang bora at ang kanyang mga kasama, wawalan ka. Nasama ko kayo bukas. Kanyang pinagtataguan. Nasa ka Pilipino, asyan na. Luki, laro mo. Ako po. Ako, ikaw. Dito, sama ko. Mga bata, retreat! Oo, sinulat. Napunti ka naman sa pula. Kapten, Ito, ang balita. pasag na ang pangalan ninyo sa bayan dahil sa pagkakarin natin sa garito. Ang sarap pa ninyo. 200,000 dito ng Patrick para sa inyong kadalaman. Ano? Dalawa siya ang kung dito. Hindi ko alam pero naman ang talaga natin. Ito lang ang pangyayari. Magaling mo. Hindi naman. Kapitan, lalabas mo lang sandali. Sige.
Ito, mahal ng Kapitan Boray. Marami na kagalas na ng kayo dyan. Diyan kayo nagkakamali. Ito pala si Mamerto eh. Diyan dapat makalam. Ba't siya kasama sa simula ko? Talaga? Alam ba ninyo? Hindi kayo isang tagapagmana ng isang malaking kayamanan. Kaya nagkakatalos ka dyan. Ibig sabihin, pasisya ka pala eh. Maghihirap at si Kapitan kung walang inaasahan? Kapag salita, wala kang pisagan kay Kapitan. Nasaktan ka, do? Paano siya? Mamerto! Sige, Berto! Kapitan, tigil lang yan! Tigil lang yan! Ano ba yan? Ano pinag-aaway ninyo? Nailanong sa inyo, Kapitan. Bakit? Hindi ko humatis. Naparatangan kayo ng hindi mabuti. Pinainggitan ho kayo ni Mamerto. Dahil sa hindi mabuting pagtingin kay Teniente Blanco. Hindi ako nainggit. Hindi ba? Eh bakit babanggit si magtungkol sa yaman ni Teniente Blanco? At ang sabi mo eh, siyang naging dahilan ng mabuting pagtingin ni Kapitan. Mabuting pangyayari at nalaman kung may nagiginala sa inyo tungkol sa aking pagtingin kay Teniente Blanco. Sapo lamang. Ibig kong malaman ninyo na ang pagtingin ko sa inyong lahat ay pantay-pantay. Mahal ko kayong lahat. At kahit sino man sa inyo ang abutin ng katulad ng sinapit ni Teniente Blanco, ay papalain ko rin ang aking buhay upang siya'y mailigtas. Tayo ay makapatid na sa buhay nating ito. At kinakailangan magdamayan sa lahat ng sandali. Kung ginagalang pa ninyo kung bilang puno, ay inuutos ko sa inyong magkasundo at magkamay. Ano, Mamerto? It's Captain Bora. I am Captain Bora. Yes, Captain Bora. Itay! Pagsak to! Pagkura!
Awit ko natin ba? Saan na kasama ito? Saan ang galing? Buhay ko ah! At kung ganun, tulungan natin buhatin. Pagkat sa bahay. Yan. Lalagyan ko ng nakita lahat ng kanyang mga kita. Kapag sulit yung usip ng batas. Hindi naman siya, ay dapat na natin siyang pagpalain, papat narito na siya sa ating bahay. Oh, sabi-sabi naman ng yung mga sabi, isa lang ang salita ko eh. Isang tayo na isinarasal mo. Nakita ka namin sa aming hagdanan. Oh, kumain ka nang mainit ka ng isip mura. O saan ka ba nanggaling? At mukha kang makinang-makinang. Kung na po ka naglalakad, at walang kinakain, o isang patutungo. Meron ka bang kamag-anak na hinahanap? Wala po. Wala po akong buwak na patutunguhan. Aba, ay bibigyan sila po kayo. Ay papa po na huwag kang makalaala. Gusto mo, tumama ka sa akin sa pagkakay. Ano ba pangalan mo? Daniel po. Daniel. Ako naman si Inso Sergio. Oh, nanay mo? Hindi po nakakasip ito. At naman, anak namin. Diyan ka na pala. Gusto ka pa? Oo. Diyan, buka ka ng tubig. Daniel pala ang pangalan niya. At siya naman ang asawa ko, anak wala pa atin. So, kaya, Kami siyang balik sa hulsad ng ating anak na namatay. Manong, magsigil ka na, huwag mo nang pag-ito. Kaya nga naman inawag na kayo magkwento at nang mapahinga naman si Mang Daniel. Kaya sa lumakas sa katawan mo. Salamat no. Pagkama Sergio, paano makakapag-brain siya ang ganong wala nang palang-dalang balik? Madali yan. Pakilamin mo na isang simona. Oo, puro kakalukuhan. Di pera nang siya. Anong pangihilam ko? Isang karami ng aking dalipid na inginuwain mo. Sige lang naman, magkakasya ba naman ang dalit ng tatay do? Gusto nyo? Hoy, Gusto nyo? diba? Oo. Ano ba pa dita? Ikaw rin po ko dyan sa bayan at nakita ko hindi ko ang bakay sa isang mukha. At pinapasag sa liwan na. Ha? Oo. At ang balita para wait nila napatay ang mga nila. Pa, lagi sinunod si Mang Daniel sa ingay natin. Hindi mo naman. Hindi pa ho naman ako natutulog eh. Oo. Kaya kung gusto mong manungaw eh, hindi dyan ang tukot ang bitana. Buksan mo. Oo. Diba? Nakikilala ko sa'yo si Daniel. Daniel, kayo taga dito sa amin, si Taybar. Kumusta kayo? Mabuti naman. Ang mag-alak ninyo? Hindi. Naluluyan lamang sa dito sa amin. Diba? Magkasing katawan mo lang naman kayo ni Mang Daniel. Hindi mo ba maaaring mapasin gamot? Kaya naman. Ano? Oo, ba't ba hindi? Kahit kahiya-hiya naman yata masyado sa inyo. Huwag ka mag-intindi. Talagang ganyan dito sa amin. O siya, lalakad na ako. Ano? Ako nang iigit. Huwag na, baka mahina ka pa. Ito, malakas ng katawan ko eh, yung lamang. Sa ikaw bahala. Makatisa kaya din yan sa aming karalitaan. At hindi ko nga malaman kung paano ko mabayaran ng kagandahan loob niya. Alam mo, Julia,
palagay ko mahirap ko na makalimutan ang batis na ito at ang mabubuting puso niya. Talagang ganyan lamang ang gulo ng tao. Ang sumunod, ito sa kapwa. Bakit nga ba natin sa dito? Samantalang nakita ko na rin ang pagdalisayan ng inyong mga puso at ang damdamin laban sa bukod ay pagtatapat ko na sa iyong katotohanan. Ako'y si Kapitan Borja. Ikaw sa Kapitan Borja? Oo, Eh, sino sinasabi ni Seba na nakapatay? siya ang aking tenyente na inakala ng mga Hapon na ako. Ang katunayan ay napatay na lahat ng aking mga kasamahan. Kanya't ako'y nag-isa na ngayon. Ngunit yun ay kailangan mailihim na natin. Huwag ka mabahala sapagkat mahal namin mga taga rito ay yung pangalan. Maganda araw sa'yo, Julia. Seba, ako'y nag-iisa rito at hinihiling ko sa'yo iwanan yung nakikita. Ngunit, Julia, alam mo namang malaki na aking paghihirap ng tao sa'yo. Sinabi ko na sa'yo na ang pag-ibig ay hindi napipilit. Kung maaaring sana ilimutin mo na yung layunin sa akin. Nung nagpunta rito, nahanda sa ano mo mangyayari. Hindi ba rin, hindi ko magkakain. Sige, wala ko walang niya! Iwan mo siya! Salamat, Kapitan. Daniel at Dimatrika. Patawad mo, kaibigan. Ang ating pagdalo ay hiling-hiling ng pangyayari. Parang arte. Nga pa naginipan ko ang kaibigan mo si Teniente Blanco. Nasa panganib daw ang buhay ko. Dapat yan. Nangyari, lagi nang nasa ito mahal mo. Diba? Hindi maskada tinatanong sa iyo. Saan si Kapitan Borja? Si Daniel? Salamat sa Daniel. Kapitan Borja! Tama mo kayo! Dan! Mabat ka na ba siya? Ibabalik ka! Patay mo! Patay na! Po! Lumay ka! Oh! Kapitan Borja, lumay ka! Kapitan Borja, ito nakatira! Lumay ka agad! Pakyaw! Dito! Ano nangyari sa inaanak? Kaperdiyata ko. Bakit po? Yung nakaksan ka ba? Ewan ko ba? Tatay, tinatawag si Daniel. Hindi ko malaman ito nangyayari. Katabi kong natulog ah. Sige, magpahinga ka na. Lang na tatay. Yan. May tabatawag ko. Bakit mo ni Daniel? Ano, baka natin dahil naman tayo ng kapusa. Sige, kasi mo.
Pwede. Kala ko nakasara kami ng mga kapot. Ano ba ang ginawa mo? At hindi ka talaga. Ako man ang hindi ko maintindihan. Para ko bang narinig ko ang sinig ng kaibigan ko sa na sinasabi tumapasyo na kasama ng mga aking buhay. Katulad ng paano ko siya ng kanila. Nagbangon ako at sumilip sa pinsala. Nakita ko siya ng sigaw ng flashlight. Kahit dali-dali lumabas ako sa kusina. Bakit ba tignan ko sa dito sa labas? Dahil sa loob. Si Teban ho nagsuplong, ano? Siya nga. Mas mana nga ba ang kusog ko kanina? Kaya ako nagpalit upang makapagpaalam sa inyo. Bakit? Ayaw mo lang sa akin. Hindi sa ayaw, kundi ngayong nalalaman nila kung sino ko, maaaring pati kayo mapahamak pagkat may isang galit sa akin ng mga hapon. Talaga twiro ko. Ako dyan, maaari bang makakabigay mo sa akin yung sobrang pinatalo ko sa'yo? Inay, nasa inyo na. Teka ha, kukunin ko ha. Ito din. Kaya papangis nga ako sa sarili. At kung ako hindi kapagtigil, ako, marami din. Nakapagigil ako. Seryo? Pala'y nakagsara galing mga rito ang suke. Dali lang ito. Kuya, kahit na ako'y malayo sa buong na ito, ay hindi ko kayo maaaring makalimutan. Dahil nagkagandahang loob pinakita niyo sa akin, lalo-lalo na ikaw. Maaaring sa paglitan mo ito at hindi na tayo magkita pang huli. At yan ang lapit sa upang tayo. Maasahan mo, Julia, na kahit ano man ang mangyari, makararating sa iyo ang balita tungkol sa akin. Sandaling lisanin mo ay pahanap ito. Ay susubaybayan ka ng aking alaala at laging ilalapit sa akin. Salamat. Naku, sa pagkakagulo kanina, kamuntik nang mawala ang susi ng taon. Eto, Sophie. Kaya nagpapaalam sa inyo. At na kayo naman makapagpahinga at malalim na gabi. Ay huwag kang makalilimot, anak ha. Kung sakalit mo natapos ang tumaan at tayo nakakabuhay pa, ay dadalawin mo kami dito, ano? Yan yung gagawin ko yun. Maraming salamat sa inyo. Miss, paano ako nakarating dito?
nila kayo sa ospital ng mga sundalo ang bukang. Ang dalawang Amerikano. Nurse, kurutin mo nga ako, baka ako nangangarap lamang eh. Hindi ko na kayo kailangan ko rin pa, tingin lang. Aba, hindi ako saray. Hindi nga pala ako nangangarap. At paano naman yun nalaman kung sino? Kahit sa mga sulat na lang ako namin sa inyo. Andito na isa pang Sino ko nga? Nurse, yan. bigyan mo nga ako ng papel at pluma. Oo. Hindi na makatulog. Marahil ay pinalalagay ninyo sa mga sandaling hinanatilig na sa kabilang buhay. Subalit niloob ng Diyos na ako'y mabuhay pa. Ipang tayo magpakilala. Hindi makita ko nga rin. Kaya may hindi ko pinalalagay mo sa'yo pa. Ito na yung sa'yo. Grabe ako nalalabit na malaman kung anong kanya sila. Magpakahilangan kayo ganyan sa amin. Ang labit na kitala sa amin. Ang pinakamahalagang bagay niya ay ingatan ko sa panahon ng labanan ay ang narawan ninyo. At ang kay Carlito, nakalay ng aking anak. Ilang kasulatang nagpapakilala sa akin sa inyo. Ang mga sulat ng mama ay itinago ko rin sapagkat siya na lamang ang alaalang kanyang naiwanan. Sa mga sandaling ito, magpapalakas na lamang ako sa pagkamutan. Sinagdansan sa ating mga Amerikano na naglit sa aking dito. Nakaupo ka? Oo, saka nga eh. Anong mo? Hindi, pwede mo kalit ng patalubong na pa rin para sa iyo. Oo pa rin. Hindi! Kayo po ang kapagin sa wala kami. Ibang kuya kong sadyang nakikagayarin ng ating kapatid. Alaala sa mahal sa inyo. Na ako niyang hindi man lamang natin. Isang sa akin naman. Nagmamahal ako ng mga kapatid. Carmen, paano po natin makikilala si Carlos samantalang hindi wala nakakita sa atin ang siya sinap? Yung mga kasulatan ako na ibinigay sa kanya hindi nabubuhay. Pabilin-bilin lang po, ipagkaloob sa kanyang anak. Hindi nila ng pagkakasya, hindi pa sila. Sabihin mo ang sulat ngayong gamitin. Sabihin mong malabis ako nalalabit na makita pero sa lalong madaling panahon. At sabihin mo, tuloy sa katitin. Ako na sulat ng aking ako. Kaya na dito, maglaro tayo ng bola sa baba. Ito na. Oras na po ng pag-inom ninyo ng gamot sa lipat. Nila, parating na aking ako. Nagaling na ako. Oo, wala na sa sakit sa pwede. Kaya nga po, salamat sa Diyos kung magkakagano. Ito yan. Ano ko yan? Ito. Bakit ko rin naman ang pulso ko? At yung pulso ko, hindi na po pulso natin. Wala kong pagkaganap. Kung wala na sana akong lagnat eh, gusto ko na ayaw ko pa ako break. Thank you. At nararamdaman ko nga yung pagkakas sa aking pilit. Ay makapagbibigay ng sekretar ng kapatid. Nakapagpipigil ng nakabigay sa malalagay ko. Kaya, pilitin mo makaragay sa pagpili ng pinigil kayo ng pagpili. Pagsagot mo, ito mo lamang sa kailang nakarating. Nakireklamo ka na at isasagot mo sa kapatid na. Nakikita ang halatang limang piso. Mali order, upang maipamili mo sa mga kasagot namin.
sigurado ka umakyat dito sa bahay. Hindi mo kayo check. Wala ka. Ito ba ginawa ko natin sila? Ano? Ikaw nga ba? Pagkakang tulad lang ko dyan. Ang hirap na makikita rin. Puno ng pende yung mukha mo. Alam ko na matugay na rin sa ako. Ako lang nakaligtas. Eh, pinamagin ko ng tanga dito na rin nila. Nakano ako dinarating na namin. Pinahanap kayo. Ako yung tatay ko. Dito ng dalawang mata ko. Pinatok ka ng mga ko. Sinasabi ko na dapat siya yun. Makapagtao. Nakita makakali. Ako yung gumapagdahanda ng kamagkabot. At saka doon ako kinukot ng mga magkakain na nakakita sa akin. Eh, kinukot. Ano yun? Ano? Huwag makapitan tao ng sakin. Tingin ko na lang natin. Ano lang? Nalipit ka kayo? Hindi. Maputulit ng pagpun tayo. Kailangan kong tulong mo. Ha? Makinig ka. Kaya po sila sabihin dyan, no? Yung lakas na maglagay. Kasi yung hotel nyo. Yung mga patro, ha? Sabi ko po kayo sa trabaho. Hindi na po ang mga kasi kung ka lang nag-service, ang ganda-ganda ng suot mo, ha? Alam mo, dadating ako pa. Kasi yung ha? Okay, ka lola. Hindi po kami talaga mag-iritan. Oo. Ano mo pinag ka na ako sir? Pagkabing ka na nag-speak ka dahil tinayin namin ang piling mo ako po. Ano mo? Ay, wala kang nilada sa iyo. Kaya, kahit hindi mo dinala sa akin, ang mga pagbabayan ko na ito. Kilala. Anak yung pawis na kayo ito. Ay, pagkakasya ko lang. Ang ilang. At kanil lang siya mo. Hindi ko na po natatanda ng aking ama. Ayon sa mama, eh wala pa akong isip na siya'y magkasal. Ganon. Hindi naman pinisip. Naanak na yung lolo. Hindi mo umilag. Alabas niya. Tawag mo ko. Hindi ka kayo magtawag na magtulog. Ano? Pagkakit lamang naman kayo na. Mabuti nga po yun. At na huwag naman ako lumabas sa matanda. Hindi naman siya. Ay dapat ang kasalamatan dahil sa mabuti ng pag-aalaga sa iyo. Yan dahil sa iyo sa iyong tungkulin. Hindi ka sa malabis ng pagmamahal. Dahil sa mga puso na mag-alaga sa isang dito, ay siyak na mapapamahalang sa iyo.
Ito po eh, ako ang dapat na kasalamat. Dahil sabi ko sa pinili sa akin. Sabi ko, pinili ko na. Tama yata. Siyempre, kapag yung mo kasama ayaw lumabas at pinili ko. Gusto mo yun? Kaya hindi ba na Kaso, ito yung pagkakabyan at kailangan na kami. Sige. Sige. Kaya na ka. Hinanda ko na ako ng sige. Kung gano'n na-accept sa buong mga lola. Kung na magsapay natin. Maaari ba tayo magkawatos ng galit? Huwag na ngayon at baka may kailangan kasama sa kami sige. Wala ka ng pag-aaral na kaya makasito. Pagkakabuhay ang kanyang pagkakaros. Nais mo magkakabuhay ang layo yun. Kailangan mayan siya ang lahat naman. Ganito ang pagparela. Tumigit ka lang. Para dito niya kakalitin. Ano tutuwa ka ba? Di ba tingnayin ko ba? Oo. Alam mo kung nagtunay mo pa pa. Dahil wala mo siya nakita eh. Sinasabi mo? Wala. Ganito ang pagkasya ng parin. Sabi ko kayo kami, sa unang rakit tayo kumain. Hindi ko sa nabibito. Ganun ba? Sabi ko, makikipit ka. Tawagin mo ang papabuan. Yun, sabi ko kakain na. Sandali lang, Telly. Pakinamdam ko ba eh, parati mo na lang iniiwasan ang pakikipag-uwas sa akin. Hindi sa iiwasan. Kaya lamang eh, wala naman tayong pag-usapan eh. Saka, ang dali-dali ninyo nagkapalagayan ng loob ni Carlos. Kasi, sumususulan mo ba ang pagkapalagayan loob namin? Oo. Sapagkat parang kung nakikinig ang magiging kaagaw kasi sa iyong pag-ibig. At ang isa pa eh, oo. Ang lola ba talagang hindi ka kaya? Ay, hindi. Wala na siyang gana eh. Hindi na. Ikaw ba? Oo. Bakit? Sino nagturo sa iyong magtanong kanina? Eh, yung bata yan, dahil sinasabi, hindi manahin siya. Ay, tayo. Dami ko na kita. Nagaling lang ang pagpamigay sa aking paliliyaman sa buta. Yung maya-alisalik yan. Hindi mo nakakita o nakakakilala siya. Sino makakapagpatunay na ikaw kasi niya si Carlos lang ako? Ako! Buta mo sila. Dapat dapat ang mga katibayan na talaga. Kung may lola, naniniwalang akong kanyang ako. Anong dahil ikaw ay nag-aalin lang? At ito ang ibig malakas. Ako yung tangin. At pagmulasunin ng murang isipan ng aking anak. Inaamin kong nakapagsalita ako na hindi tama. Ang totoo ay inuhuli ko lang ako na makakalooban ng batang niya. Jack, ito mo. Oo, Jack, tuwa na yung baba. Ang naging bayanin sa panahon na ba na? Makalang. Yung sabi mo, talital. Narinig ko yung salita ng inyong dalawang dito. At kung dahilan ng inyong sama ng loob, ay patawarin mo ako. Sapagkat hindi ko nalalamang magkasintahan ko kayo. Nagkakamali ka sa amin. Kami ni Miguel ang hindi magkasintahan. Kung narinig mo man ang aming pinag-usapan noon, alam mo na kung ano sinabutis kami. Ang narinig mo, kami raw ay magkakapangagaw sa iyong pag-ibig. Totoo ba yun sa'yo? O tinitang bola! Puntahan ka si Edgar ni Tinitang bola eh. Sino? Ako? Totoo? Ano ito? Natakot mo na ba yung bakit? Pangay.
Ito yung mga sirilya at kota na tatay. Samantalang kalisipin nila mga sirilya ng pakabayari at pakahirap sa dugo hanggang ngayon wala. Ba't matatanggap mo siya? Pag nagkataon, hindi ko nakakailanganin ang aking bakit. Hindi ko po magpapalita. Ang iwan na alis ang hindi magpapalita sa tawa. Hindi ko malulong sa looban na. Ako magpulola eh. Sa aking kasiyaan. Kapag nakapad ko na rin ang kahilingan ng isang namatay na. Eh, Mama. At kaya naman po, Kaya sabi, habang natutulog dito sa meeting, pupunta na muna sa tindahan. Tapos sa araw ko na aking nagalawan, oo. Gusto, Raton, tapos pa sa mami ko, kung ikaw muli makapagkita. baka ako makaabala pa ako sa pagdudasal ni Sally. Huwag mo lamang ba siya kausapin sa pagkakasaasan. Alis na kami Lola. At kasi sabi, kaya mo na ka? Kaya nakasamahan kita. Sandali lang Sally ha. Oo, pagod na pagod sa suso. Ito, magandang binigay. Hindi ba ako makaupo dito? Hindi ako nag-iisa rito. Pero ako mga kasama. Gusto mo sa pangahan? Kala, ano pa yung ngayon? Salit-salit. Marto. Nalilimutan. Sally. Hintayin mo na ako sa auto ha. Oo, kaya. Hindi mo na akong makalimutan, Kapitan. Huwag ka maingat. Pagkakilala sa akin dito yung Teniente Blanco. Ganon. Sasakyan ko na ang ibig mong sabihin, Kapitan. Sinasabi siya, huwag mo akong tawagin kapitan. Bakit ka narito sa bagay? Nagkahanap ng trabaho. O, nakakita ka na? Hindi pa nga eh. Balikan nga natin ang tungkol sa pagpapanggap mo sa lugar ni Teniente Carlos Blanco. At saka ako na ipagtatapat sa'yo balang araw. Hindi pagtatapat ang kailangan ko sa'yo. Asan? Ang makalimutan kong itawid si Kapitan Mauro Borja. Anong ibig mo sabihin? At sa konting tulong na ipagtatalog mo sa akin, hindi ko naman ibubunyag ang iyong. At kung ibunyag ko naman ang pagkasipiyan mo nung panahon ng hapon, Mapatutunayan mo ba? Ako'y nakatanggap na ng pako. At isinangangahulugan na kinikilala ng bayan ang aking paglilipod. Samantalang ikay nagtatago at nagpapalatili sa pangalan ng iba. Sino ngayon ang paniniwalaan sa atin dalawa na bubo? tama na. Saan tayo mag-usap? Magkita tayo dito mamayang gabi. Ako na ang magpapasyal doon. At sila mga nagsisinda sa pagkita ng akin. Ang malamang sa bahay. Salamat po, Tonya Carmen. Kung bayani ang inyo, yan po ang naging kanang kami ng aming kapitang si Mauro Borja. At tangyay mo kapitan. Dapat punta po ba tayo? Dito. Ano sinabi mo? Wala. Ang sabi ko si Ito. Lewat mga ulam. Talaga nga palang napakaganda ni Sophia. Magpalad ang magmamana dito. Huwag nga natin pag-usapan yung bagay niya. Ano nga ba tulong ang naibibigay ko sa iyo upang tuluyan mo nang makalimutan ang ating pagkatao? Ako'y nagigilap ko. Nangangailangan ako ng sarili upang mabuhay. Kayaan mo namang makapahagi ako kahit na konti sa iyong malaking mamanahin. Nagkakamali ka sa iyong palagay, Mama. Narito ako hindi sa pag-import.
Tinitupad ko lamang kahilingan ni Teniente Blanco bago siya namatay. Alang-alang sa kanyang anak. Hindi ka rin, hindi ko ito ang kakang sa kapag. Hindi mo kapalaran mo. Hindi mo naman ako. At kung hindi, Ito ang bahala, Kapitan Mauro Porta. sinasabi sa'yo huwag mo nabanggitin yung pangalan nila. Sakang ganit. Huwag kang kasalitaran ganyan. Hindi ako namimilit kung ayaw ka. Alis ka, baka ka magsisi, Kapitan. Teka muna. Magkano kailangan? Maliit na talaga lamang at nalalaman kung ito kayang-kaya mo sa ngayon. Simbang-libo, please. Mandito. Pagkuhan pa lamang ako dito. Hindi ko maaaring biglay ng matanda talagang ganyan na walang tapat na dahil. Ikaw ang mabibigay kahit na kalahati lang mo at kasama ng ibigay ko po. Bukas na umakayunin kayo kita. Taganap na ikot lang po sa pok natin unang pinagtakuan. Magandang gabi, Kapitan. Tiniente nga pala. Leo, pasok! Ito, nagtatawag po kayo ng inyong lola. O sige, susunod na ako. Tinatawag na po ninyo ako, Lola. Oo, tinatawag kita. Sa pagkakahulog ko, sinalaman ko. Ay, ibigay ko na sa'yo ang pamamahala ng ating negosyo. Hindi naman malalaas ang bisiyo sa iyong anak. Ay, kayo po bahala. Hindi na kasinhawa ninyo. Hindi lamang ipag-isinhaw. Maaalis ka na sa maraming sinilihan. Ano po bang mga negosyo natin? Nabalian namin yung dito natin. Mga bakahan sa Masilian. Transportasyon sa paglamin ng yun at marami pa. Bayaan ko kasi pagkasama kita sa makilala ng lahat. Mga katuwala ka. Baka meron kang gagawin eh, sige pagpasukin mo na. Wala po naman. Lola, meron po sana akong nakikipagtapat sa inyo eh. Tungkol po ba niyo sa ating kaibigan sundalo? Kita natin sa gabi. Nag-iinap daw po siya ngayon. Hindi sa akin ng tulong. Kailangan daw po niya na po at upang negosyo. Hindi mo tumamagtawang gawa, lalo na sa isang taong pinagkakausahan mo. Magkano ba ilisip kita? Kayo pong bahala po. Diyan itong bata. Ito bakit ka sa Ako, Lola, walang matasulat na halaga dito. Hindi naman kung makano sa product. 5,000 po daw kailangan mo. Hindi salamat sa ka ng maaga. Baka dumating ang anak mo, malapit ka eh. Lalo sa pagdaan. Oo. Salamat, Lola. Nasusulit na mo ito. Oo. Akala ko hindi ka tutupad sa ating salitaan, Tiniento. O, yan. Hindi man di beneficyo si Tiniente. Akala ko kalahati lang muna ibibigay mo, tsaka yung kalahati ay... Ginusto ko na rin ang halagang hinihingi mo upang huwag na kita makita. Bakit naman Tiniento? At tandaan mo ito, Mamerto. Ayoko nang makita pang pagmumukha mo rin sa Baguio. Ikaw masusunod, Tiniente. Carlos Blanco.
hindi dumating si Carlos natamo ko na sana yung pag-ibig. Ngayon, parati mo na lamang ako iniiwasan. Bakit? Dahil lang ba kasi ang tagapagmana sa kami? Nagkakamali kami din. Kaya lamang ako pumayag na makipag-usap sa iyo rito ngayon ay upang tayo magkalinawan. Kailanman ay hindi ako nagkaroon ng bahagyamang pag-ibig sa iyo. Kung pinagpapakitaan man kita ng mabuti, sapagkat yun ang tinuturo ng mabuting asa. Ngayon pa lamang nakapagmamasid sa akin ang ganyan. Pagkat nais mong marahil makaisang dip-dip ang mayamang kumpisan, ano? Huwag mong sapantahain ng ganyan. Nasabat, nagpahayag na siya. Subalit sinanggihan ko lamang sapagkat siya nga ay mayaman. Kung sinangging mahirap lamang na katulad ko, hindi na sana ako nag-atubiling tinanggap ang kanyang pag-ibig. Ngayon nalalaman mo ng lahat kayo. Pinamamanhi ko sa iyo, huwag mo na akong gambalain patungkol sa bagay niya. Iniibig kita. Hindi ako makapapayag na mapantay mga kamay ka. Huwag mong maitulad mo kay Elvira. Huwag mong banggitin sa akin ang alang yan. Bakit? Dahil ba siya pinagsawaan mo na? Huwag mong pag-uwi ng salita. Ikaw ang nais kumakit ng dip-dip. Bitiwan mo ko siya. Bitiwan mo. Bitiwan mo po. Naririyan pala kayo. Nakagambala yata ako sa inyo. Hindi naman. Nakabuti nga sapagkat kung hindi ka dumating baka kung ano pang naisipang gawin ni Miguel. Salamat ha. Diyan ka nga. Shelly, sandali lamang. Kanina pa ako naririyan at narinig ko lahat ng pinag-usapan ninyo. Ngayon ko lamang nabatid ang tunay na loobin mo sa akin. Mabuti naman at nalaman mo na hindi ko maaaring tanggapin ang iyong pag-ibig. Dahil lang sa ako isang mayaman, hindi ba? Oo. At kung sabihin ko sa iyo naman na ako isang mahirap din katulad mo, Huwag mo akong biruin. hindi kita binibiro sa iyo. Meron sana akong ibig ipagtapat sa iyo. Hindi ako si Teniente Carlos Blanco. Ano? At kung ako'y nagpanggap na si Carlos Blanco, ay wala akong masamang hangarin. At hindi ko tinangkang ang tingin ng kayamanan hindi sa akin. Ano ito sabihin? Siya'y patay na. Tinupad ko lamang ang kahilingan ni Carlos bago siya mamatay. At ito'y ginagawa ko alang-alang sa pamahalat. At ngayong malaman ko si Carlito nasa mabuting kagayon, ay iniisip ko na rin ipagtapat ang buong katotohanan sa Doña Carmen upang huwag na niya ipatuloy ang kanyang balak na isalin sa ating pangalan ng lahat ng kanilang ari-arian. Wag. May sakit siya sa puso. At palagi siyang malumbay nung ikaw ay wala. Hinigla lamang siya nang matanggap niya ang sulak. Sasandali na lamang ang kanyang bigay. Kung malaman niya hindi ito ang kanyang ako, ay maaaring ipalagay ng kanyang pagkabigyo. Kaya't kung ako ay ang susunod, hihilin ko siya. Pagpatuloy na ang kanyang paniniwala ang kanyang ako. Ngunit, paano ang aking pagtuloy? Saring mo pa rin niya doon sa siya. Hindi na ako hindi ibig. Hindi ka kaya magbago. Kamatayan lamang maaaring nagdang sa aking pagkabigyo. Alfred, nakit baka magising kita rito.
magkaliwan ng tayo. Ano ba kang liwanag ang gusto mo? Hindi ko ito sa pagkakasya kita. Hindi ko malaman kayo kasi kahit pakasa. Sinabi ko na siya pagkatapos tumatanggap ang malas. Pakakasal tayo kagad. Kailan ba? Sige, tumigan at baka rin nakatanggap sa akin dito eh. Pinapatawag ka rin sa kami. Kaya ko ito. Kaya mo na maglalaro kami. Oh. Oh. Oh, saluhin mo ha. Okay na. Doña Carmen, pinatatawag daw niyo ako, sabi ni Miguel. Hindi ah. Hindi ka pinatatawag. Kung naman ang kailangan ko, nandiyan naman si Nena. Isa dito, sa naroon. Anong doon po sa hardin, kalaban ni Miguel? At papanagin po ako ulit. Oh. Ay, sikan mo! Carlito! Huwag ka pumasok yan! Tita! Carlito, halika rito! Ayaw mo ako na ang tukuha ng bola mo. Ay, isa mo. Sinabi ko na kayo na magsasintar mo, no? Kasi ang ulo mo. Kaya ba sinabi ko kayo magsasintar mo? Yes! Please, sabi mo, ito ka takala ko mo eh. Dito naman, halip ko na lagarian. Sabi mo na sa iyong silidad at ikaw na mag-ingat, ha? Mapag-aralan mo naman. Salamat na. Ay, salamat at dumating ka. Buwas-buwas ka ng pagkita ako. Siya, mabuti pa, magpangin ka na ulit. Ako nang bahala. Lola. Tubig na ngayon. Ay, naku, pagod na pagod ka kalalaro eh. O ikaw, bakit hindi ka pa magpahinga? Eh, kasi tulog lamang niya. Ano yun? Ando na po rin yung kaibigan ng sundalo. Kaibigan ko sundalo? Opo. Narito na naman yan. Saan na nun? Nasabal ko na ito. Buti ng spirit niya. Huwag na. Sabihin mo ako na lalabas dyan. Sising yun, saan na nun? Yung mas sentiro ko. Sige. Sandali lang. Ate kasi ito yung kaibigan ko. Ina to. Ano, kumusta? Ano ginagawa dito? Collaborator? Huh, hindi ako collaborator. Ulol! Duwag! Duwag, ha? Hindi ako duwag pag-isa ito katulad mo kakot ko. Pag-ingat ka ng pagsasalita sa inyo. Eh, nalala ko ka ba? Ang walang hiya ito, ha? Pinyente, ho? Napatulan akong kinakilaki. Sabi mo nga ako. Bakit pa, Merto? Ano nangyari sa inyo? Wala naman, pinyente. Bigla na lamang sinutot yan dito sinabi ang aking collaborator. Nagtapat-tapangan, hinamon ako. Hindi niligid kita eh. Hindi ako collaborator. Tama na yun, sige. Papahinga na ang lola. Pumasok ka na. Pumasok ka na. Bakit narito ka na naman? Hindi ba't pinagkasunduan na natin na hindi ka nababalik? Oras na makuha mong yung iniili? Kala nga, Teniente. Mula sa araw na ito ay napag-alamang kong
ikaw na raw ang mamamakala sa lahat ng ari-arian ni Doña Carmen. Marahil naman hindi mo nadaramdamin kung ako yung humingi ng dagdag ng tulong mo sa akin. Kung talagang gusto mo magpakabuti, ay bibigyan kita ng trabaho sa isa sa mga bahay kalakal na pinamamahalaan ko. Sa minamahal na kaibigan, ay hindi na kinakailangan papagtarabuhin pa upang matulungan. Kasi hindi ako papayagan ng aking kasintahan. Ang ibig mo ba sabihin ay ibig mong magkasalapi at mabuhay ng hindi pinapawisan? Without Teniente, magkatulad naman tayo, hindi ba? Maraming salamat sa ulitin, Teniente. Hanggang sa muli. Ito po ang pinagawa kong pantalon ni Carlito. Ito ba? Opo. Maganda, no? Ilan ang pinagawa mo? 6 po. Ito na ando ng bata niya. Ay, natutulog pa po eh. Baga po, tsaka Hi. Sana magusto sa kanya ito. At yung gusto. Magandang umaga, Lola. Hello, sabi. Pupunta ako sa San Fernando ngayon. Baka gabihin ako sa pag-uwi. Eh, mabuti pa gamitin mo ng kotse ko na kasi siguro ka sa preno. Huwag na ho, yun ang akin. Saka mabuti mo na hong preno nun eh. Matikit pati gasolina. Sinong kasama mo? Si Simeon, marahil na, tigarahin na. Siya, tutuloy na ako, Lola. Ako mag-iingat ka sana, ha? Bye, Sally. Bye. Magandang umaga, Teniente. Bakit narito ka na naman? Alam mo, Teniente, malaking kompromiso ito. Ngayon ang dating na aking kasintahan. Huwag mo ko palayan ngayon, meron pa akong pupuntahan. Sandali lang, Teniente. Ano, kwarta na naman? Hindi ko malaman kung hanggang saan hantong ang iyong kasamaan. Oh, isang lang? Bigyan mo na pati yan. Tapos na po pala ito, ah. Eh, matagal ko na naman ginagawa yun. So, ang ganda-ganda. Salamin ko. Ito. Teniente. O ano pa, hindi pa nabigyan na kita ng kwarta? Kailangan ko ang kotse mo eh. Pero muna sa akin. Hindi mo pa nakikita ang gagamitin ko. Talong mo naman ang sasakyan ninyo eh. Salubungin ko lang ang aking sita sa damuti. Hindi mare. Umayos ka na. Sige, ano pa, tayo na. Parang nga. Ano, hindi mo ba lumalakad? Eh, nahiram po ng kaibigan ko si Mamerto ang auto ko eh. Yun ang Cadillac ang gagamitin Eh, ko. kanina ko pa sinasabi sa'yo, gamitin mo. Pinagbigay alam ko lamang sa inyo, baka sakaling kakailanganin niyo mamaya. Hindi. Bakit na tanghali na? Ah, Kinakailangan magpamisa ka bukas yung pagkakaligtas. Sapagkat kung hindi hiniraman yung sasakyan, marahil ay ikaw ang namatay. ang hindi ko lubos sa maisip,
ay ang pangyayaring bihasa magmaneho si Mamerto sapagkat yan ang kanyang gawain yung kami nasa bataan. At bukod pa sa ron, kahapon minaneho kong kotse at wala naman akong napansin na diferensya. Marahil dumating na talaga ang spirit ng taong yan. Marahil nga. Ngunit ngayon ay hindi ko malaman kung ako'y malulungkot o magagalak sapagkat nasawi ang tao na kababatid ng aking lihim. Bagong buhay ka ngayon, mahal ko. Kaya kinakailangan, bukas ng umaga, ay magpamisa ka, magsimba ka, ha? Yan ang aking gagawin. Bukas bago ako magtungo sa Nagilian, ay dadaan muna ako sa simbahan. Boss, ang pagkamatay ni Mamerto sa aksidente ay nakapagligtas sa akin sa bilangguan. Bakit ka nagsalita ng ganyan? Ay, kung hindi siya namatay, piyong-piyo ako nakapalit kanya. Uy, tama ka na yan, uy. Namamahinga na yung tao, nagbayad na siya ng kanyang mga utang. Maalala ko nga pala. Ano kaya nangyari dun sa mag-anak na nagalaga sa akin nung panahon ng ako? Sino tinawag yan? Oo, yung sinasabi ko sa'yo napakabait. Buhay pa kaya sila? Bakit hindi niyo sulatan? Pag sila sumagot, check mo buhay sila. Kung hindi naman, kung na. Yan ang dapat kong ginawa noon pa eh. Akin na nga yung pounded bill yan. Oo, ito. Ay, tama na ho ba itong baro ko? Maganda ho ba? Oo, maganda. Sige, kasi bato kayo. Saan ba galing ha? Salamat ha. Para kay Julia. Julia, sulat ka oh. Kapag galing mo kay Maurito. Ha? Tumawag? Oo. Basahin mo. Basahin mo. Basahin sabi. Bago ito, Huwag mo nang basahin yan. Hindi na niya alaman. minamahal sa Julio. Oh, uy. Namahal ha. Nagkakamahalan pala kayong dalaw ni Mauro ha. Ang tatang naman, tawa ng tawa. Wala namang katatawanan dito eh. Saan ang kanyang tatang mo? Magmula na magkaroon ng tabing susitong isining isip ng isip. Oh, ikaw naman, dumaldal ka naman diyan. Wala ka nang nakikita kung diyan aking pustiso. Tuloy mo papasa. Bago ang lahat, ay taus-puso ito yung binabati ng iyong mga magulang at lalong-lalo na ikaw. Ang sulat na ito ay isang katuparan ng aking pangako. Kahit na ano ang kaisnat lang ng aking buhay, pagkatapos ng digmaan ay makararating din ako sa iyo at lahat ng balita sa akin. Dito na ako naninirahan sa Baguio at hindi maglalaon kung may awa ang Panginoon Diyos ay makadadalaw na ako diyan sa inyo. Hindi ko napakahabaan ang sulat na ito sapagkat hindi ko pa natitiyak kung ito'y makararating sa iyong kamay. At saka na ako sa sulat uli sa sandaling matanggap ko ang iyong kasagutan. Ang hindi lumilimot, Mauro Bote. Mabait na tao yan si Mauro, no ha? Hindi tayo nakalimutan. Sagutin pa agad. Huwag na ho, tatang, hindi ko nasasagutin ito. Mabuti, malapit na rin lamang naman ang mahal na araw. Dalawin natin siya roon. Natin siya. Tama, pabuti yun. Ano, wala. Tama ka. Kaya na lamang mag-ama at makakasama sa akin ng lamig doon. Oo, tao ito. Bakit siya tanggihan mo? Kasi siya ang bahala. Yan naman pala sabihin mo. Basta parito ka pa. Paano hindi pa ka rito? Hindi ka naman pipili sa bahay. Nalalaman ko ang ng pagbabagong loob mo sa akin. Isurbihin, di ba? Huwag mo sanang babanggitin ang pangalan ng babaeng inaintindihan mo. Kapag sinalikuran mo ang pag-ibig na isinigpaan sa akin, ay ibubunyag ko naman ang hangarin mo na matay sa dito. Ganyan din ang kanyang ama, upang masarili mo ang kayamanan ni Dela Carmen. Yan ang gagawin ko kapag ako'y pinagsaksilan mo. Tapos na yata. Kapag ginawa mo yan, bubunyag ko naman sa lahat na ikaw ay Dalaga. Walang siya ka. Wala pa nakakagawa sa akin ng ganyan ha. Ay, kasi mo ko. At saka sa anak ko. Baka magasin pa tayo rito eh. Kaya hiya. Hindi ka na nakakita paparonan pag malamig na ulo mo. Sa lahat naman ng mahal na araw, may napakarami ng bakasyon dito sa atin. Ikaw, Yasa. Tignan mo nga ni Diyos. Paano kailangan ng mga yun, no? Opo. Tatang, ito nga ang Villa Carmen. May tawag di ba natin? Magtanong ka.
Ano po ba kailangan nila? Dito po ba nakatira si Kapitan Mauro Borja? Wala pong borang nakatira dito. Ngunit, ang sabi po sa sulat Villa Carmen daw po Ito nga pong Villa Carmen, ngunit wala pong Kapitang Mauro Borja nakatira dito. Ano ba ang itsura niya? Mataas po siyang lalaki, maganda ho, at saka matipuno po ang katawan. Kung marami ka pang ipinaliliwanag, ipakita mo na lamang yung retratong nalagay sa periodiko. Aba, kaya ang taong tuwi dito nga nakatira. Ngunit hindi siya si Mauro Borja. Kaya't nakalagay Carlos Blanco. Ikaw kasi pataka, napakatigas ng ulo mo. Nakikipagtalo ka pa sa akin na yan ay si Mauro. Paano tatang sa kamukha-kamukha nung nasa larawan Oo. Ang mabuti niyan makipagkita din kayo sa kanya at baka siya nga ang tao ninyong hinahanap. Alam niyo, maraming taong nagpalit ng kanilang pangalan ng panahon ng hapon. Mabuti nga tatang, di naman makakasama yun Mais ba ko? Maayos na maayos. Kapag nagkataon na si Mauro, ay hindi niya ako makikilala sa pakituwaking pag-pusisi na mga batado, ha? Ay, teka na nga dyan, ha? Oo, alin na kayo. Tayo na. At hapon po. Hapon po. Sa Carmen, meron silang hinahanap na Kapitang Mauro Borja. Dito raw po nakatira. Ito si Mauro Borja dito. Tata, si Mauro, para! Oo nga. namin! Mauro! Ano, kamusta ka? Kala ko hindi na tayo magkikita Mauro, ako si Julian, di mo na ba akong tatandaan? At sira mas si Tatang, hindi ka ba nagtira sa amin sa bukid ng panahon ng hapon? Sinaramdam ko binimiling inyong pagkakamali. Ang pangalan ko ay hindi Mauro. Ako ay si Carlos Blanco. At sila naman ang aking Lola Carmen. Siya ba ang hinahanap kong Mauro Borja? Tatang, hindi nga pala siya, Tatang. Ha? Nagkamali ako. Si Mauro ho, nababa ng konti sa kanila. Ano, Tatang? Paano na po sa inyo? Ayos po. Kita kayo. Pasama ko kayo. So, bata ka, napakatigas ang ulo mo. Sinasabi niya po, baka lamang nakasamukha yun. Matungo sa kanya at pinagsigan ako ni Ruda. Hindi ko nang magpakilala sa humingi ng tawad sa magama. Alalahanin mo, hindi niyo palibutan na sisiparat niyo po ang sarap sinatan. Oo nga, subalit hindi mo maalis sa akin ang sumakit ang aking kalooban sa ginawa ko. Tinuloy mo ba naman na hindi ko kilalanin yung mga tao niya? Pagkatapos na ako'y alagaan at kupkupin noong panahon ng hapon. Ano ang iisip mong gawin ngayon? Ipagtapat na lahat ni Doña Carmen at tapusin ang aking pagbabalas kayo. Pusang na loob. Huwag mong gawin yan. Ngayon pa mga pangalit ang buhay ng pabito. Kaya na ibinalita sa ating yun. Huwag kang malimay. Ito si Miguel. Mukhang may mahalaga kayong bagay na pinag-uusapan. Wala naman. Kung wala man huwag kang umalis. Sapagkat ngayon ay mahalagang bagay ang pag-uusapan natin tatlo. Bakit? Ano yun? Tungkol pa dun sa mag-amang naparito kang inang hapon. Talaga ba sila hindi mo nakikilala? Hindi. Bakit mo tinatanong? Sapagkat ikaw ay isang sinungaling.
ba tulad nito, Kapitang Mauro Borja? Eh, Oo. At ngayon nalalaman mo kung sino ko. Anong ibig mo mangyari? Pwede, magtatapat ko sa Carmen na ikaw ay nagbabalag kayo lamang. Isang na loob. Huwag natin gawin ang ganyan. Upang huwag natin mabigyan ng sama ng loob ang matanda. Ginagawa ko ang pagbabalat kayo. Alang-alang sa kahilingan ng aking kaibigan si Teniente Blanco bago siya mamatay. At kung itinutuloy ko ang pagpapanggap, ay hindi upang angkinin ang kayamanan hindi sa akin. O ano naman ngayon ang tunay na dahilan ng iyong pagpapakasakit? Upang huwag mabigyan ng sama ng loob si Doña Carmen. Siya'y maligaya sa paniniwalang nasa piling niya ang kanyang ape. Kung malaman niya sa Teniente Blanco ay patay na, sa malapit sa pagkabigo ay maaaring makakisil sa kanyang buhay. Dahil Kung tunay nga yan ang dahilan ng iyong patuloy na pagbabalag kayo, ay palalakdayin kita sa isang kasulatan. At pinagkakaloob mo sa akin ang lahat ng iyong mga kaparting mana sa pagkamatay ng si Carmen. Ano? Ayag ka ba? Bukas din ay pagtatapat ko ang lahat sa matanda. Ihanda mong kasulatan at lalakdan ko. Yan ang hindi ko marinig. Teniente Carlos Blanco. Hindi ka lamang kung paano ako magpapaliwanag sa ginawa kong pagkukunwari kahapon na ipagkaila ko sa inyong magama ang tunay kong pagkatao. Malalaman mo ang buong katotohanan at dahilan na hindi ko pagtanggap sa inyo ng inyong ama nang kayo'y pumarito. Darating ako diyan sa lalong madaling panahon upang humingi ng inyong kapatawaran. Humihingi ng tawad, Mauro. Lloyd, Magandang gabi, Teniente. tama na nga yung katatawang mong Teniente sa akin. Anong kailangan mo? Na ito yung kasulatang pinagkasunduan natin. Lagdaan mo. Na ito ang pluma. Kung sakalit bukas ay mabasa ng Carmen itong kasulatang nilagdaan mo ito at siyang magdahilan ng bigla niyang pagkamatay. Bukas din ako ang tatanghaling may-ari ng bilyang ito at kalahati ng kayamanan ng mga Blanco. Kapag yan ay ginawa mo, papatayin kita. Ginahong ka, Teniente Carlos Blanco. Yes! Yes! Ano na kami pa ako nagbibigay dito? Isa naman at gabing-gabi na parito ka pa. Sa ganda naman ang kasalanan sa pagkibig, kaya lang sa atin. Hindi tayo maaaring limantag sa liwanag, so sa dilim na lamang tayo. Sabi, ako hindi maaari magtagal at baka hindi ko naabutin din si Atty. Reyes. Kinakailangan panutaryo ang kasulatan ko sapagkat ang nilalaman ito'y nangangahulugan ng ating tagumpay. Makakasalang kita sa lalong madaling panahon. Kaya karat nagmamadali ako. Hintay ka. Baka magmadali. Ang tagumpay niya ay sarili mo lamang. Isa pa'y sawa na ako sa mga pangako mo. Ngayon pa ba naman tayo magtatalo? Sinasabi ko siya nagmamadali ako eh. Huwag kang kikilos! Kumita na kanya. Wala nang kailangan na yung pagmamadali. Ngayon at dito ay wawaksan natin ang ating salitaan. Bukas at bukas din eh. Pakakasal tayo. Naririnig mo? Pakakasal tayo. Kung gusto mo ngayon din eh, pakakasalan kita. Sabi mo sabi yan, baka yun yung makalapit mo. Hindi baka makalagin. Ayaw ibusin ko mga pundo. Gusto mo walang habag. Pagtira!
namatay si Miguel na kuryente. Ang hindi ko maintindihan ay kung paano nakabit yung kawad na yan sa switch. At nakamatayan niyang hawak ito. Boss, bakit nakahiga si Miguel? Ano bang nakaiga ang sinasabi mo? Hindi mo nakakita ang patayan? Patay? Bakit mo siya nangatay? Na kuryente. Aray. Ngayon, Oo. pumunta ka sa taas. Tumawag ka sa telepono at ibalita mo ito sa pulisya. Oo. Teka muna. Aray. Huwag kang maingay sa Lola Carmen ha, baka siya mabigla. Oo, hindi ko sabihin. Nalakdaan mo na pala ito. Oo, mahal ko. Natupad ko na rin ang kahilingan ng aking kaibigang namatay. At ngayong natitiyak ko na rin walang magtatangka sa buhay ni Carlito, ay maaari na tayong pakasal. At ipagtatapat ko na rin kay Doña Carmen ang aking pagbabalat kayo. Huwag mo gawin niya. May pagbabalat kayong kakambal ng kasamaan. At mayroon din namang nagdudulot ng kabutihan. Kung ipagpapatuloy mo ang iyong pagiging Carlos Blanco, ay inaakala kong masisihan ang yumaong mong kaibigan. Sapagkat magiging maligaya ang kanyang lola hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Kung gano'n ay humanda kang pakasal sa isang taong mahirap. Sapagkat kahit na nung kayamanan ng iwan sa akin, ay bibigay ko rin kay Carlito. At yung batang yan ay aariin nating tunay na anak. Pumapayag ka ba? Kung siya ninyong ipinag-uutos, ay masusunod po. Señor Carlos Blanco.